Mahigit isang buwan pagkatapos na ihain ang unang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, nagpulong sa Kamara ang ilan sa mga naghain, nag-endorso at sumusuporta sa reklamo. Yung napanood nyo ay isang meeting na naganap kahapon ng grupo ng mga nagsampa ng impeachment complaints laban sa ating VP Sara. Kilala na naman nyo naman yung mga pagmumukha ng mga yan eh. Kilala nyo naman siguro yan eh. Isang nga diyang congresswoman eh, convicted pa yan. Hindi lang convicted itong mga ito, identified ito ng mga supporters na are under ng NDF or mga supporters ng CPP-NPA. Itong NPA na which is we consider this as terrorist. So ang nagtataka nga tayo, bakit ito nasa Kongreso, pinapasahod ng taong bayan. At alam nyo naman, tingnan nyo naman ginagawa nila. So, from the very beginning, minsan hindi na ito nakontento sa gobyerno itong mga ito. So, ang nagtataka lang bakit pinagsasayangan ng pera ng taong bayan itong mga taong ito. But by the way, hindi po yan ang issue natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa impeachment complaints. Okay, so kung di lingid naman sa inyong kalaman, mayroon na naman sinasabi na may pang-apat na impeachment complaint na hiniintay pa ang Kongreso. So, yung mga congressman daw ang posible na mag-file nito na hindi pa nangyayari. Hindi natin lang kung kailan. At ito pa, kahapon lang yata lumabas itong survey daw ng SWS na 41% 41% ng mga Pilipino ay gusto daw ipa-impeach si VP Sara at ang ayaw naman ay 35% lang. Tataka ko dito, paano nila ito nagagawa na survey? Sa akin lang sa akin ordinary yung isipan lang mga kababayan. Total ito ay nababasa na rin sa social media, di ba? Bakit hindi nila tingnan yung mga social media, di ba, yung mga news media platform, no? Nagpo-post sila ng mga balita doon about sa impeachment complaints. Tingnan nyo na lang doon sa mga reactions, di ba? Yung mga reactions doon ng mga Pilipino. Ito simpleng pag-survey. Tingnan nyo naman, halimbawa, out of 3,000 na nag-react doon sa post nila, katulad ng News 5, nagpo-post sila, GMA, nagpo-post sila. Ang reaction lang makikita nyo, for example, 3,000, almost 80% or more than 2,000 ang nagre-react ng smile or laughing emoji. Anong ibig sabihin noon, di ba? So, yan ang napakasimple lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung survey na yan, di ako naniniwala dahil nga di natin alam kung saan kinuha ang survey at sino yung mga tinanong. Mamaya nag-survey sa loob lang ng Congress na yung mga gustong magpa-impeach kay VP Sara kaya nagkaroon ng 41%. Di ba? So, yun, di ako naniniwala sa totoo lang kasi sa social media kung babasihan natin sa Facebook, makita nyo yung mga post ng mga ng GMA, ng TV5, UNTV. So makikita nyo yun, pag mga post doon, makikita nyo yun, tinitingnan ko agad yung mga reaction nila, yung mga emoji, tingnan nyo, pag majority lagi, yung laughing emoji, okay? So, parang mahirap paniwalaan mga ito. Anyway, baka ito ay tinatawag natin na, ito lang baka lang ito ay tinatawag mind conditioning. By the way, mga kababayan, ano na bang nangyari doon sa impeachment complaint na 3? Kaya siguro sila kahapon nagpulong-pulong dahil kinakabahan na sila or nag-aalala sila dahil nga hanggang ngayon hindi pa naipapasa sa speaker, kay speaker. Doon pa lang kay speaker, how many days yan? It will take time para po may submit yan doon sa Justice Committee. So, ang problema mga kababayan, ito nga, dahil nga ang last session nila is February 7 at yung election campaign, yung national level mag-start ng February 11. So, parang wala nang time, imposible na sa akin lang. Pero alam niyo naman, pag may gusto, maraming paraan, alam niyo naman, nasa kanila lahat ang power pag ginusto nila. Pero mamaya, i-discuss pa natin, magre-react pa tayo dyan. Pero tingnan muna natin itong paano ba ang impeachment process or proceeding? Tingnan natin ang explanation ni Mr. Ed Lingaw. Ito yung idol ko na magaling mag-explain pagdating sa mga ganitong issue. Panoorin po natin mga kababayan.
Balikan lamang po natin ang impeachment process, kung ano ito at kung paano ito umaandar. Ang pinakaproseso po ng impeachment ay ang pagpapatanggal ng isang mataas na opisyal ng bansa sa pamamagitan ng boto ng Kongreso at ng Senado. Karaniwan po, ang target ito ay inaakusahan ng mga seryosong krimen. Marami nga lang ang nalilito sa katagang impeachment. Kung tutusin kasi, pag sinabi pong impeachment, ito lamang po ang panimulang proseso sa mababang kapulungan. Ito po ay katumbas pa lamang ng indictment o yung formal na pag-aproba pa lamang ng mga reklamo ng Kongreso. Kung makalusot po dyan, ang susunod ay ang impeachment trial sa Senado. Kung ihahambing po natin sa regular na korte, ang impeachment ng Kongreso ay katumbas ng pagsasampa ng kaso ng piskal matapos makahanap ng probable cause. Ang trial naman sa Senado para yang pagbista na sa hukuman. Sa madaling sabi, ang isang opisyal ay maaaring ma-impeach o makasuhan ng Kongreso, pero maaaring namang hindi siya ma-convict ng Senado. May mga kaso na po niyan, gaya po ni Pangulong Joseph Estrada at ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Na-impeach po sila ng Kongreso pero hindi po natuloy ang kanilang impeachment trial sa Senado sa iba't ibang dahilan. Iisa pa lamang po ang impeachment process na talagang natapos at nagresulta sa pagkakatanggal ng isang opisyal. Yan po ang kaso ni Chief Justice Renato Corona noong taong 2011. Ito po ang lista ng mga maaaring ma-impeach ayon po sa Article 11, Section 2 ng ating 1987 Constitution. At ito naman po ang lista ng mga impeachable offenses ayon po sa Constitution. Ang impeachment po nagsisimula sa isang reklamo na ihahain po ng isang congressman o kaya kanyang i-endorso. Kailangan po talaga miyembro ng Kongreso ang maghahain o mag-endorso ng reklamong inihain ng ibang tao. Dadaan muna yan sa Justice Committee ng Kongreso na magpapasya kung ito po ba ay sufficient in form and substance at kung meron nga tinatawag na probable cause na may nangyaring ang violation. Kung makapasa po sa Justice Committee, maaari na po itong iakyat sa plenaryo. Kung makalikom po ng 1/3 vote ng Kongreso para sa impeachment, ituturing na pong impeach or indicted ang isang opisyal. Pero tandaan po ninyo, impeached pa lamang, hindi pa siya convicted. Ilan ba yung 1/3 na yan? That's 105 votes mula po sa 313 congressmen. Madali bang makuha yan? Pero depende po sa mood ng Kongreso. Yun lang sa nakarang mga linggo kasi, sige ang high profile na kiskisan ni VP Sara at mga miyembro ng Kongreso. Kaya't asahan po na walang masyado siyang makukuhang simpatsya sa mababang kapulungan. Pero tandaan din na itong impeachment ay isa pong political process lamang. Kung makita ng probable cause ang isang akusado, ito po'y base sa pananaw ng mga congressmen, karamihan ay hindi naman mga abogado. Political process nga po ito. Ngayon, kung ma-impeach ang isang opisyal, iakyat na po ang Articles of Impeachment doon po sa Senado na siya naman ngayon tatayong hukuman. Kung presidente ang naharap sa impeachment trial, ang Chief Justice ang tatayong presiding officer sa impeachment trial. Ang kailangan po para ma-convict ang isang akusado ay 2/3 vote ng Senado. So kulang-kulang po mga 16 na boto mula sa Senado para sa conviction. Ang parusa ay maaaring censure o reprimand o di kaya ang pinaka-maximum po ay removal from public office and disqualification. Gaya nga po na nangyari kay Renato Corona. Bakit may ganitong prosesong politikal na hindi naman dumaraan sa tunay na hukuman? Isa po itong karagdagang paraan para matanggal ang isang mataas opisyal gamit ang mga kinatawan ng taong bayan, ang Kongreso at ang Senado. Bagamat ilan lamang sa kanila ay mga abogado, ang presumption po kasi sila po ay nagsisibing boses ng mamamayan. Wag lang sana malunod ang boses ng taong bayan sa mga laro ng politika. So yun, mga kababayan, kung napanood natin, nung subaybayan natin yung explanation ni Mr. Ted Lingaw, medyo imposible na mangyari yung proseso. Ngayon, pero pinipilit pa rin nila dahil nga hindi natin alam kung ito tansya ko lang, baka political harassment ito na tulad ng sinasabi ni VP Sara. Alam niyo nung bakit natin kinakampihan si VP Sara, hindi dahil sa Maka Duterte ako or DDS. Isa rin po ako naghanap ng katotohanan. Kaya lang, ang problema kasi dito, ang inaakusa natin na 125 million na confidential funds, simple lang naman yan, kaya nga confidential at kaya nga
kaya nga confidential funds, kasi confidential, hindi pwede natin yung mga recipient or yung mga pinagagastusan na ibulgar dahil nga malalagay sa kadelikaduhan yung mga tao na tumutulong sa pagpoprotekta ng ating bansa. Okay? Yung mga intelligence committee. So, kung napasusubaybayan yung mga balita ngayon, yung sunod-sunod na mga pinapatay na mga intelligence personnel or intelligence officers ng AFP. Diba? Sunod-sunod yun na pinapatay yung mga intelligence. Yun yung dahilan. Kaya nga, hindi pwede i-bulgar yan. At pangalawang punto ko, bilang isang citizen or bilang isang taxpayer at saka bilang isang Pilipino, parang hindi katanggap-tanggap sa ating isipan na ang dinadahilan nila ay para ang ginagawa nilang paghabol kay BP Sara dahil daw pira ng taong bayan at alang-alang sa taong bayan ang ginagawa nila. So kung iniisip nila yung taong bayan, yung wala ba talagang halong pamumulitika at hindi bias, hindi bakit hindi nila hanapin yung mga confidential funds na bilyones, lalo na yung Pangulo, di ba? Ang daming confidential funds. Kasi sa nalala ko, yung sa ranking ng confidential funds sa pinakamalaki ang ating Pangulo. Ang pangalawa, yung DOJ Secretary. Office of the DOJ Secretary. Ang una ay ang ating Pangulo. Pangalawa, yung DOJ Secretary. Pangatlo lang si BP Sara. So, bakit hindi natin imbestigan lahat? Bakit hindi natin imbestigan lahat na may mga confidential funds na gumastos ng confidential funds ng bilyones? Bukod pa doon sa mga confidential funds, yung mga unexplained expenses or expenditure ng mga pundo natin na mga bilyon-bilyon katulad ng flood control projects, di ba? Yung AKAP, di ba? So hanggang ngayon yung AKAP issue pa rin yun. So yun yung problema doon na nasisira or parang nagdududa tayo sa kanilang tawag nito, pagkaseryoso about sa issue ng paghahabol nila sa sabi nila yung ng anti-corruption para sa korupsyon, para mapigil ang korupsyon. So paano natin mapipigil ang korupsyon na ultimo yung nag-iimbestiga pinagdududahan din na korrupt, di ba? So bukod sa pinagdududahan na korrupt, yung mga malalaking pundo na nawawala, hindi nila hinahanap. Yung PhilHealth, di ba? Mayroon pa ngayon yung narinig ko yung PDIC. Kinuhaan ng 100, may malaki pa pala bukod sa PhilHealth, may pinagkinuhaan yung PDIC. 115 billion ang kinuha daw kuno, napanood ko lang ito kagabi na balita na 115 billion ang kinuha sa PDIC. So saan yung sinasabi nyo alang-alang sa taong bayan at gusto nyo na masugpo ang korupsyon? So, paano tayo maniniwala nito, mga kababayan? Ito pa yung survey. May survey dito. Naniniwala ba kayo sa survey, mga kababayan? Ito, 41% daw may gusto na impeach si VP Sara at 35% lang ang ayaw. Ito ay according sa survey. Ang tanong, sinong sinorvey? Baka doon na sa loob ng Kongreso. Mind conditioning po ito. Dahil alam niyo bakit mind conditioning? Kung gusto niyo ng survey, simple lang. Punta kayo sa social media. Di ba? Ang daming may mga Facebook page naman ang mga media platforms natin. Yung GMA, UNTV, TV5. Pansinin niyo doon yung mga about sa impeachment, magta-topic about sa impeachment. Ito totoong pangyayari ito at kahit ngayon mismo tingnan nyo sa Facebook. I-search nyo yung mga balita tungkol sa impeachment, tapos tingnan nyo yung kung ilan doon ang nag-react. Kunyari, example, 3,000. Pansinin nyo kung ilan ang nag-react ng laughing emoji, yung nag-i-smile na emoji. Di ba? More than 80 to 90% puro na tumatawa doon ang reaction nila, ang emoji nila. So, doon pa lang malalaman na natin, mga kababayan, kung ano ang sentimento ng taong bayan. Di ba? Ganito simple lang. Kasi yung mga dito lang ng ibang Facebook page na nag-express ng support, hindi ko nila papangalanan pero sa administrasyon yan. Alang-hiya yung mga nagko-comment doon, puro mga fake accounts, mga fake account. Daan-daan fake accounts na nagko-comment, malalaman mo naman doon, kunti-kunti lang yung mga friends nila at mga naka-block at saka yung tawag nito, yung mga profile nila, hindi totoo.
So, naglulukuhan. Pero tingnan nyo dito, yung mga nagre-react dito about sa impeachment, ang mga reaction na laughing, na nagtatawa lang doon, tumatawa sila sa kanilang reaction. Ito yung mga totoong account, totoong Pilipino at totoong mga botante ito. Bakit anong sinasabi ito na 41% ang gusto? Ha? Ito ay mind conditioning ito. Pero ano na nga ba mga kababayan ang status ngayon ng tatlong isinampa na impeachment? Kaya nga siguro kahapon nagkaroon sila ng meeting ng mga pagpupulong dahil siguro nagpapanik sila kasi nung naalala ko bago mag New Year nag-upload ako rito na parang inamin ni si Congresswoman Franz Castro na wala pang may pumipirma, puro lang pledges. Yung pledges hindi naman yan makakatulong para mag-umusad ang impeachment complaints nila. So sa ngayon, ito nagpulong sila kahapon at ito mga kababayan, panoonin muna natin ito bago ko tapusin ang aking reaction. Tapusin muna natin kasi ito, kung gusto natin malaman ano na ba ang nangyari sa tatlong impeachment complaints na i-final ka against kay VP Sara ng mga grupong ito. Panoorin po natin. Lunes, Enero 13, balik trabaho na po ang Kongreso. Pero sa Lunes din, sasabayan daw ito ng isang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pangontra sa impeachment complaints na sinampa laban kay VP Sara Duterte. Teka, ano ba nangyari dun sa mga impeachment complaints? Tatlong impeachment complaints na po ang inihain laban kay VP Sara. Halos lahat sila may kinalaman sa paggamit niya ng kanyang confidential funds bilang VP o DepEd Secretary. Ang una po ay sinampa ng grupong Akbayan noon pang December 2. Sinundan po yan ng Makabayan Black noong December 4. At ang pangatlo, sinampa ni Congressman Gabriel Bordado noong December 19. Sa survey na nilabas ngayon ng Social Weather Station, so SWS, marami-rami po or 41% ang sumasang-ayon na ma-impeach si VP Sara. Yun lang, 3 linggo na po nakakaraan mula nung may isang pang impeachment complaint. Pero nasa na nga ba mga ito? Ang lahat po ng mga ito ay nasa opisina pa rin ni Reginald Velasco, ang Secretary General ng House of Representatives. Bakit nandun? Dahil ayon po sa Rule 2, Section 3 ng Rules ng House of Representatives, ang lahat po ng impeachment complaints ay unang isasampa sa Secretary General ng House. Pero ito po, ayon din sa House Rules, ito ay i-refer ng Secretary General sa House Speaker immediately. Ayon po sa House Rules, ang Speaker ay may 10 araw lamang para isama ang impeachment complaint sa order of business at 3 araw para i-refer ito sa Committee on Justice. Kung ganon, bakit po hindi gumagalaw ang mga impeachment complaints? Ayon kasi kay Secretary General Velasco, iniintay pa niya kung may habol pang pang-4 na impeachment complaint. Kung kailan po yon, hindi pa po malinaw. Isa pa, meron daw mga nagparamdam na congressmen na baka sumali sila doon sa impeachment complaint. Yun lang, higit isang buwan na po nang nakatenga ang unang impeachment complaint sa kanyang opisina. Doon po sa December 2. Ang huling impeachment complaint naman, magtatatlong linggo na po. Ito pong December 19. Oo nga't dumaan kasi ang Pasko at ang bagong taon, pero parang hindi pa rin angkop ang isang buwan sa katagang immediately. Kahit sa 1987 Constitution, meron ding nakasaad na mga deadline. Sa Article 11, Section 3, may 10 araw ang liderato ng Kongreso para isama sa order of business ang isang verified complaint. At 3 araw lamang para i-refer ito sa Committee on Justice. Ang committee naman ay merong deadline na 2 buwan para pag-usapan at pagbotohan kung sapat ba ang impeachment complaint in form and substance. Matapos po noon, ang plenaryo ay merong 10 araw para pagbotohan ang mismong impeachment ng isang opisyal. Yun lang, paiksi na ng paiksi ang PC ng Kongreso. Ang session days ay mula January 13, ito po, hanggang February 7 na lamang. So yan, hanggang dito po. Yan po ang session days bago mag-eleksyon. Sa Pebrero 8,
recess na po yan at ang balik ay pagkatapos na po ng eleksyon. June na po ang balik ng Kongreso. Ito pa, ang simula po ng kampanya para sa national positions ay sa February 11 at para naman sa local positions ay nasa March 28. Yun ngayon ang magiging problema kung sakali. Dahil sa pag-intay lamang daw sa mga gustong sumama sa impeachment complaint, baka maubusan tuloy ng oras para ito ay umusad. Ayun, mga kababayan, di ba? So, dahil nga gusto nila maparami yung impeachment complaints na maisampa kay VP Sara, inaantay yung pang-apat na posible maubusan na ng panahon, which is talagang imposible na kasi February 7 ang last session ng Congress, di ba? So, February 11 ang campaign sa national level. Ngayon, mga kaibigan, pero ito akin lang opinion ito, mga kaibigan, di kaya sila nagdadalawang isip dito dahil una, dito sa election, nandito yung mga re-electionist na senador at saka congressman. Lalo na yung party list. So, ang aking analyze lang, ano ko lang dito na dapat mag-alala talaga sila, mag-isip sila. Dahil una rito is nagpahayag na ng si Bongbong Marcos, si PBBM na ayaw niya ng impeachment. Sayang ang panahon, di ba? Imbis daw pagtuunan ng pansin ng mga problema ng ating bansa. So, whether it's either na seryoso siya doon sa sinabi niya or pasakay lang or what, basta ang sinabi niya na ayaw niya na magkaroon ng impeachment. Di ba? Pero nasa sa inyo na yun kung ano yung pagkakaintindi nyo sa message ni PBBM. Pero ang maganda kasi sinakyan ito ng INC. So ang INC ay hindi masabihin natin na sumusupport kay Duterte, kay VP Sara. Ang ibig sabihin, hindi ako Iglesia ni Cristo, pero ang naintindihan ko sa Iglesia ni Cristo is gusto nila ng katahimikan, kapayapaan sa ating bansa. So itong impeachment, alam na halata naman natin na political harassment lang ito. Kumbaga kung naghanap tayo ng kasalanan kay VP Sara, mas maraming hahanapin natin doon sa iba yung problema pagdating sa korupsyon kumpara kay VP Sara. So ayaw ng INC ng Iglesia ni Cristo na pagtuunan ng pansin, samantala nandoon yung malalaking problema na dapat tinakasan ng ating bansa. Ngayon magkakandak sila sa sabayan yung pag-resume ng regular na working days ng Congress sa 13 sa Lunes, magkakaroon ng malawakang rally. Okay? So, ito ay hindi pagsupport kay VP Sara naman, sa aking palagay, ito gusto lang nila na mamagitan na pag-support din sa sinabi ni PBBM. So, in short, itong rally na to ay hindi to dapat kontrahin ng gobyerno o ng mga pulis. Hindi dapat nila ito masamain dahil nga sinusuportahan ng INC yung ating Pangulo. Ang kanyang sinabi, ang kanyang pronouncement, which is a good move. Bilib ako sa mga nag-iisip dyan sa Iglesia ni Cristo. So, nalagay sa point of no choice or no return ang gobyerno dahil nga hindi sila pwede sitahin dahil nga sinusuportahan nila ang sinasabi ng Pangulong Marcos. Okay? Natatawa lang ako kasi nga nakakatuwa dahil may mga taong nag-iisip ng matutuwid. Okay? Now, pangalawa, kung ituloy nila ang impeachment complaints, ito kung nagkaroon ng trial sa kung makalusot kasi alam nyo mga kaibigan sa panahon ngayon hindi na imposible yung kasi kung gusto nila marami talaga silang paraan na magagawa kasi kaya nilang i-shortcut na yan dahil sila yung nasa power ngayon. So alam naman natin may mga ilan dyan na mga may ambisyon, personal na ambisyon sa pwesto sa gobyerno na pinag-iinitan si VP Sara. So ipipilit nila ito. Kung ipilit nila ito at hindi nila pakinggan ang sinabi ni PBBM na ayaw ng impeachment, kunyari ipilit ito ng mga kongresista at napunta sa Senate. Pagdating sa Senate, mahihirapan sila doon kumuha ng boto para i-convict or tawag nito, ma-impeach si VP Sara dahil nga ilang votes ba yung kailangan doon sa Senate? 16 votes or 2/3 ng Senate ang votes doon. So mahihirapan sila doon pa lang mahihirapan sila. Dito nga ngayon sa lower house mahihirapan sila kumuha ng 1/3 votes. Equivalent ito sa 106 na votes. Diba? So unless lang kung gumana yung pera. Eto unless lang kung gumana at desperado na talaga sila.
Pero yung pinaka-worst dito na pwedeng mangyari pag ipinilit nila ito, apektado sila ng kanilang mga boto sa eleksyon. Iyon yung isang nakikita ko na problema nila, na consequences nila na pag in-insist nila ito na impeachment, babalikan sila ng mga botanting Pilipino. Lalong-lalo na sa Mindanao. Party list, Ito, ang party list ay nationwide yan. So, mababawian sila sa Mindanao ngayon. Kahit ito, prangkahan salita lang, babalikan talaga kayo sa mga botante. Di ba? Ito pa yung INC. Alam na natin yan. Ang INC, kung bumoto ka sa impeachment ni VP Sara, kaya ayaw nga nila ay lahat ng lugar dito sa ating bansa, maraming INC, mga Iglesia ni Cristo. Di ba? So, I hope, ako dati medyo nasasaktan ako dahil nga, una, binoto ko si VP Sara. At pangalawa, obligasyon natin protektahan ang ating Vice President. Hindi dahil Duterte siya, dahil elected natin siya at nasa batas yan. So, hindi lang dapat ang protektahan at suportahan natin ang Pangulong Marcos, kundi pati na rin si VP Sara, na which is nakakaranas ng pinagtutulong-tulungan. Isang babaeng tao, pinagtutulong-tulungan, at ang masakit dito na nasasaktan din ako bilang Pilipino, hindi nirerespeto ang ating VP Presidente. Ang ating Vice President, hindi nirerespeto. Okay? So, nasaktan ako doon. Kung mayroon lang ako magagawa, gagawin ko para lang maprotektahan ang ating Vice Presidente. Dahil nga, lalo na doon sa nangyari na gusto siya hampasin ng pintuan ng ambulance. Vice President ka, gaganyanin ka. Diba? So, anyway, alam naman natin ang Diyos, hindi yan natutulog. At alam ng Diyos na lahat ng mga yan ay nangyayari according sa kanyang kalooban. At balang araw, hindi yan magwawagi yung mga taong may masasamang adhikain sa ating bansa at may mga sakim sa kapangyarihan at mga magnanakaw. Okay? So, pasensya na kayo at medyo napahabang aking dahil nga encourage lang ako i-share sa inyo ang aking reaction bilang isang Pilipino. At naway mga kaibigan, mga kababayan, patuloy po natin ipagdasal ang ating bansa, ang ating mga leader sa gobyerno. Dahil sa ngayon, napapansin ko dahil ito po ay nalalapit na ang pagtatapos ng ating mundo, end of time. Kaya katapusan ng ating mundo at alam nyo na, lumalaganap na yung what is this? Lumalaganap na yung mga gawain ng Diablo. At I hope and pray na itong mga leader natin ay gabayan lagi ng Panginoong Diyos, dahil nga sa nararamdaman ko ngayon sa nangyayari sa ating bansa, mukhang under the influence of evil na. Alam niyo bakit? Ang matama nagiging mali at ang mali nagiging tama na mga gawain. Grabe ang krimen na ngayon, sunod-sunod ang krimen, patayan. Meron nga, napanood ako kanina lang, 81 years old na lola, ginahasa, pinatay pa. Diba? So, hindi na ito gawain ng normal na tao, gawain ito ng Diablo. So, ipagdasal po natin ang ating bansa, mga kapatid, at iwasan natin ang watak-watak. Dahil nga tayo rin na magsasakripisyo, ipagdasal din natin ang mga tawag nito, yung humahawak ng pera ng ating bansa. Ang korupsyon, na sana ay matuldukan ng korupsyon at makialam ang ating Panginoon. I-extend ang kanyang makapangyarihang kamay para itong mga kalukuhan lahat, itong mga problema ng ating bansa na gawa-gawa ng ilang masasamang isipan o masasamang pagkatao ng leader ay mawala na. Okay? So, salamat sa inyong panonood sa video ito, at doon po sa hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na lang para ma-update kayo sa mga susunod ko pang i-upload ng mga videos. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. God bless the Philippines.